Purihin po ang Panginoon, no, sa inyo pong pagnanais na mas matuto pa sa salita po ng Panginoon at makita lagi yung katotohanan ng salita ng Lord. Sige po, tayo po yung manalangin at tayo po yung pasalamatan natin ng Panginoon. Aming dakilang Diyos, muli salamat sa gabi pong ito, Lord God, na kami ay may panahon upang makapakinig, hindi lang nakikinig, kundi natututo, Panginoon, at nabubuksan kami sa mga katotohanan ng iyong salita. Kaya marami pong salamat, Lord God, dahil nais niyo po na mas makita po namin, Panginoon, mga magagandang bagay na nakalahad, Panginoon, sa iyong salita o sa mga kasulatan, Lord God. Kaya salamat po, Diyos. Kami ay nagpupuri, Panginoon, at nagpapasalamat na pinanghawakan ng bawat isa ay pinagtagumpayin nyo na at maging ang gawain pong ito ngayong gabi. Kaya maraming pong salamat, O Diyos, at ano pong may pahayag, Panginoon, sa oras pong ito. Ang dalangin po namin, Panginoon, buksan niyo po bawat isa, Panginoon, ng pusong handang matuto, Panginoon, pusong handang makita, O Diyos, ang katotohanan, at puso, Panginoon, na nagnanais, Lord God, na mas makita pa yung mas higit doon sa iyong mga salita. Kaya salamat po, Lord God, pinupuri ka namin at pinasasalamatan sa gabi ko ito. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Amen. So muli po ay isang magandang gabi po sa ating lahat po, at purihin po ang Panginoon sa ating pong buhay. At ang pag-usapan po natin ngayon is about po doon sa truth about lukewarm po. So, yun po yung ating pong titignan, no? Hindi base doon sa personal kong understanding, no? Kundi kung ano yung konteksto at katotohanan doon sa scripture, at hayaan po natin ng scripture ang siyang magbigay ng kahulugan doon sa kanya pong sariling sa sarili pong pagkakahayag. So, sa Revelation chapter 3 verse 16 to 17, po, samahan niyo ako, no? Aklat po ng Revelation o Pahayag, chapter 3, verse 16 and 17. Ang sabi ganoon, so because you are lukewarm, neither hot nor cold, I am about to spit you out of my mouth. You say, I am rich, I am acquired wealth, and do not need a thing. But you do not realize that you are wretched, pitiful, poor, blind, and naked. Sa Tagalog daw po, sabi pong ganon, ngunit dahil ikaw ay maligamgam, hindi mainit, ni malamig, isusuka kita. Sinasabi mong ikaw ay mayaman, sagana sa lahat ng bagay, at wala nang kailangan pa, ngunit hindi mo nalalamang ikaw ay kawawa. Kapag kahabag-habag, ikaw ay dukha, bulag, at ikaw ay hubad. So kapag sinabi po yung salitang lukewarm, no po, para sa marami, parang pakiramdam nila ito ay sentensya, no, ng isang hatol na parang nagsasabing hindi ka sapat o kaya hindi ka seryoso sa paglilingkod at posibleng ikaw ay itinataboy ng Diyos, na parang ganun po yung salitang lukewarm. And maybe, no, yun din po ang karamihan siguro, no, na ilagay po sa ating isipan na ang kahulugan. Pero salamat po sa salita ng Diyos, at ang salita rin po ng Panginoon ang siyang nagbubuklat ng kapahayagan doon sa katotohanan ng kanyang salita. So lukewarm po para sa marami parang sentensya siya, no? Isang hatol na parang kulang ka, hindi ka sapat, hindi ka seryoso, at hindi ka masigasig, parang gano'n. Kaya marami pong Kristiyano ang lumalaki na parang meron pong dalang takot sa talata pong ito. Na parang iniisip nila kapag hindi sila mainit araw-araw, baka isukan na sila ng Panginoon. At dahil dito, no, marami ang napipilitang parang magpanggap na lang, napipilitan na lang na nagpe-perform, napipilitang gawing sukatan ang pagiging ligtas doon sa dami ng ginagawa, no? Mas madami kang ginagawa, pwedeng sabihin mas mainit ka. Pero yung haba ng panalangin, mas mahabang panalangin, pwedeng sabihin mas mainit ka.
at yung tindi ng emosyon mo sa Panginoon. So, hindi dahil mahal nila ang Diyos, kundi dahil takot silang malabelan ng lukewarm. So, yun po ang nagiging dulot no po ng mali pong interpretasyon no ng salita po ng Panginoon. Kaya ang gagawin na lang kahit na parang nahihirapan na no, may times na ginagawa nila nilang bagay para lang hindi sila masabing sila ay nanlalamig o nanlalamig po no para maligamgam. Pero yun, ang tanong po ay hindi kung gaano tayo kainit. Ang mas mahalagang tanong dito po sa ating pong pinag-uusapan, kung ano ba talaga ang tinutukoy ni Jesus at bakit niya ito sinabi. So madalas kasi no, madali na lang nating i-apply yung ating narinig dahil yun na lang din po ang ating sinabi sa atin. Pero kaya nga po no napaka-importante na malaya nating hanapin ang katotohanan sa salita po ng Panginoon at hindi po doon sa personal nating understanding. Hindi yung kung ano yung ito yung pahayag sa akin sa verse na to. So hindi natin ganoon dapat po inaaral ang salita ng Diyos. Dapat po kapag inaral ang salita ng Diyos kung ano yung sinasabi ng salita, hindi po yung ang maipapahayag po sa atin kung ano yung revelation ng salita, ng scripture, at hindi yung personal po natin. So, yun po, no? Kaya maraming tao, ganun po ang understanding, no? Kaya ang tanong talaga dito ni Jesus, hindi talaga tinutukoy ni Jesus kung gaano kakainit. Ang tanong niya, ano bang talagang tanong niya dito? Bakit niya ito sinabi? So, yun po, no? Bakit niya sinabi yun sa church ng Laodicea? So dahil kung mali po yung ating pagkaunawa, ang salita po na dapat magdala ng buhay ay nagiging sandata ngayon ng takot. No? Yung imbis na yung salita ng Diyos ay maging buhay, parang nagbibigay takot. So kapag binasa mo, tapos nasa panahon ka ng ganong kalagayan, yun din ang narinig mo, parang nagbibigay takot, no? Hindi nagbibigay ng buhay at pag-asa. At yung babala po na dapat magdala ng paggising, no, yung salita po ng Panginoon, minsan ito po ay ginigising tayo doon sa katotohanan. Minsan ay nagiging pader po no para tayo po ay humiwalay sa Panginoong Kristo. Kaya ito pong revelation po ay hindi po galit no o hindi po galit ng langit no itong mga talata pong ito. Ito ay isang mapagmahal na kung saan tinitignan ng Panginoon, hindi anya tayo tinitignan na parang galit siya, no? Tinitignan niya po itong talata pong ito na naipahayag na sulat ay parang diagnosis na hindi ito deklarasyon na parang tinatanggi tayo ng Panginoon kasi merong sinabing isusuka eh. Pero kailangan nating maintindihan po lahat ng 'yon. Bagkus ito po ay paanyaya ng pagbabalik. So yun po yung kailangan na makita po natin doon. So the first thing of course, paano natin maunawaan po ang salita po ng Panginoon? So kailangan maunawaan natin, makita natin ang konteksto, no? Huwag po natin tignan yung verse lang na sarili lang siya at nag-iisa. Kasi kung hindi natin nahanapin po yung context po ng verse na yon, mamamatay po yung tunay pong kahulugan nun. At magkakaroon po, magsusulputan ng iba't ibang meaning. Kasi bakit? Tinanggal natin siya sa context. Kaya napaka-importante po na lagi nating ibinabalik sa context. So ano bang context po nitong lukewarm? No? Doon sa geography po, no, tingnan po natin as geography na nagbubukas po ng kahulugan. No, hindi po aksidente at hindi lang ito metaphorical, no po, ang ginamit ni Jesus, yung salitang lukewarm. No, ang kanya pong wika, yung sinabi niyang ganun, ay nakaugat po ito doon po sa kanilang physical reality ng Laodicea o sa kanilang realidad ng Laodicea. So, ang Laodicea po, ito po ay lungsod na kilala hindi dahil sa sariling yaman ng tubig, kundi dahil sa kawalan po ng source ng tubig. So doon po, no, kilala po ang Laodicea saan wala po silang sariling source ng kanilang tubig. At sa kultura po noon, ang sinauna, ang tubig po ay hindi lamang convenience. No, ito rin po ay source of life.
Kaya doon po sa Hierapolis, no, ilang kilometro lamang ang layo, meron pong natural hot spring. No po? Ito po ay bahaging parang itaas po ng kanilang bayan, yung Hierapolis. Ilang kilometer lang po yung layo nito at meron silang natural hot spring. No? So, kung yung ilalagay po natin sa ating pong bansa, ito yung pwede natin siyang ikumpara doon sa Laguna. No? May mga hot springs po diyan. So yung Hierapolis po ay meron pong natural hot springs. Ang mainit po na tubig doon ay may mineral content na ginagamit po para sa pagpapagaling. No, hindi po nila ito iniinom para ma-refresh sila, kundi ayun po ay ginagamit nila para sa magkaroon po ng restoration. So meron pong tinatawag na silbi yung init po noon. So may intention yung temperature ng kanilang tubig. So yun po ay nasa itaas po ng Laodicea. At yung Colossus naman po, yung Colossus naman po ay meron pong tinatawag namang malamig na source ng kanilang tubig dahil ito po ay nagmumula mismo doon sa bundok. Ito po yung fresh and clear at nagbibigay po ng ginhawa kapag yung sa pagod pong mga katawan pag ito iniinom nila. No, yung kanilang tubig ng Colossus po ay hindi po nagpapagaling tulad ng hot spring ng Hierapolis. Ngunit nagbibigay ito ng lakas, ng refreshment. Kaya may silverin yung lamig po nito. Na parang tayo, di ba? Kapag tayo po ay merong yung pagod, no? Na may ginagawa, na parang ang hinahanap nating inumin yung napakalamig na tubig. No, parang naghahanap tayo ng something na malamig, no? Malamig na juice, malamig na soft drinks, basta malamig. Kasi bakit parang nare-refresh tayo eh. So yun po no, yun po yung kanila pong geography na po. Yung Hierapolis po ay nasa itaas bahagi po ng Laodicea at yung Colossus naman po ay sa baba. Kaya ang Laodicea po ay sa kabila ng kanilang ang bayan po ng Laodicea ay mayaman at maunlad. Pero wala sila pong sariling source ng tubig. Kaya sila po ay umaasa sila doon sa nagdadala po ng tubig papunta sa kanila. No? Meron pong pipe no po, na from Hierapolis at Colossus na siyang magsusupply ng kanilang tubig. At doon sila umaasa. At dahil po sa haba po ng lugar ng biyahe ng tubig, ng tatakbo, yung init na meron po doon sa Hierapolis, pagdating po sa kanila ay nawawala na yung init. At yung lamig naman po ng from Colossus ay pagdating din sa kanila, nawawala na rin yung lamig. Kaya ang dating po ay meron pong nagkakaroon po ng pagdating sa kanila ay maligamgam na. So doon muna natin po sila tignan. Kaya pagdating sa lungsod po, yung tubig po ay hindi na mainit na hindi na mainit na pwedeng gamitin para magpagaling. At hindi na rin siya malamig na pwedeng gamitin, inumin para ma-refresh. Dahil sa mineral deposits po, no, madalas itong kapag ka iniinom ay nakakasuka. So yun po ang kanilang kalagayan, no po. Kaya kapag ininom po nila yon, no, yung pinaggalingan po ng tubig, ito po ay nakakasuka, no? Yun yung kanilang pakiramdam. Kaya ito po ang larawan na ginamit ni Jesus at ang mga taga-Laodicea ay agad po itong naiintindihan. Kaya yun po ang binanggit po, ginamit pong metaphor ni Jesus, no? Kasi alam nila yung ibig sabihin po ng lukewarm. Pag sinabing lukewarm, ito'y talagang hindi mo maiinom, no, maisusuka mo. Kaya hindi po ito about sa theology muna, no, kundi sa karanasan muna nila. No, araw-araw nilang iniinom yung tubig na yon at araw-araw nilang nararanasan yung epekto po ng kawalan po ng source. Wala silang source, sariling source ng tubig, kundi umaasa lang po sila sa dadalhin po ng pipe patungo doon. At pagdating po sa kanila, yun po ay maligamgam. Kaya yung lukewarm po, very, sa kanila po ay nauunawaan po nila yon, no, yung salitang lukewarm, na iintindihan nilang lubos
Kaya yun po yung ginamit ng Panginoon. Kaya nang sabihin po ni Jesus, dahil ikaw ay lukewarm, maligamgam, hindi niya po sinasabi na dahil ikaw ay hindi sapat na magsigasig, o ang kanyang sinabi po, meron siyang mas malalim, no? Wala ka na sa tamang, ang pinaka-point niyo po doon ay wala ka na sa tamang pinanggagalingan, o wala kang doon sa tamang source. No? Nawa po, nakukuha nyo, no? Yung pinag-uusapan po natin. So yung lukewarm po ay hindi ito spiritual temperature ang issue doon. Yung binabanggit po yung talata pong iyon. No, yung lukewarm, it's not about spiritual temperature yung issue. No, anong issue talaga nila doon? Yung spiritual sourcing. Yun talaga ang issue po doon, yung pinanggagalingan. Kasi nga, gaya ng Laodicea, wala silang sariling source. Na po, kaya pagdating sa kanila ng tubig, maligamgam po yung kanilang tubig. Kaya ang problema po ng Laodicea ay hindi kung gaano sila kainit o hindi sila gaano kalamig. Kundi ang problema po nila ay nasaan nanggagaling ang kanilang buhay. Ang iglesia ay nagiging parang tubig na matagal nang nahiwalay sa pinagmulan. Kaya dahil pa rin, no, dala pa rin po ng anyo, ngunit wala itong kapangyarihan. So ibig sabihin, 'di ba, kapag nawala doon sa source, nag-iiba yung temperature. No, hindi gaya ng Hierapolis, meron silang source, hindi nag-iiba ang temperature ng tubig nila. Mainit sila. Sa Colossus naman, hindi nag-iiba ang temperature nila. Ito po ay malamig. Nga lang, dahil sila wala talagang source, nagkakaroon po ng pagbabago po ng temperature ng kanilang tubig. Kaya ang lukewarmness, kung gayon, ay hindi po ito pagiging neutral o yung half-hearted. Ito po yung buhay na galing dapat sa ibang buhay. Kundi ibig sabihin po, hindi na direkta kay Christ kapag ang iglesia po ay nabubuhay doon sa alaala po ng presensya, no, sa sistema ng nakaraan, o yung sa structure po ng tao, nawawala po yung freshness ng buhay po ng just meaning, anong ibig sabihin po noon? Yung sa grace-based revelation po ito, no, malinaw po ito na hindi tayo tinawag para maging balance sa pagitan ng init at lamig, no? Tayo po ay tinawag para manatiling nakakabit sa source, no? Again, ulitin po natin, hindi dito issue yung temperature natin, yung init, hindi yung lamig, kundi yung source ang pinaka point po dito sa talata pong ito. No, kapag kayong connection po natin ay buo, ang init po ay nagiging healing. Yun po yung message po doon. No, kapag ang connection din natin ay buo, yung lamig po ay nagiging refreshing. Pero ngunit kapag nawala yung connection, no po, kahit gaano pa kaganda yung bagay na ginagawa, ang resulta po ay wala pong buhay po yon. So ano pong ibig sabihin ko po, no, doon sa talatang ginagawa po, pinag-aaralan po natin, no, ito po ay yung mga bagay na ginagawa po natin, no, sa paglilingkod po natin sa Panginoon. Kung tayo po ay malinaw, yung source natin ay ang Panginoon, nagpo-produce po ito ng healing. Kapag malinaw sa atin ang connection natin, ang source natin ang Panginoon, nagpo-produce po ito ng refreshing. Pero kapag tayo po ay gumagawa, no po, at naisasantabi na yung awareness natin about Christ, doon po nagkakaroon po na walang buhay yung ginagawa po natin. So ito po yung dahilan kung bakit sinabi ni Jesus na iluluwa niya o isusukan niya ang lukewarm. Hindi dahil po galit siya, no po, kundi dahil ang isang iglesia na hiwalay sa kanya ay hindi po kayang magdala ng buhay sa iba. Ulitin ko po. No, ito po yung dahilan kung bakit sinabi ni Jesus na iluluwa niya o isusukan niya ang lukewarm. Hindi po dahil galit si Jesus, kundi dahil po ang isang church, no, kasi po ito yung letter sa church ng Laodicea. Kapag ito'y gumagawa ng hiwalay
sa kanya, na po, hindi ito magpo-produce po ng life sa iba. Kaya yung geography po ang nagbukas ng kahulugan, no? At ang kahulugan ay malinaw. So hindi intensity ang hanap ni Kristo, kundi yung intimacy sa source. Yun po yung nahanap po niya. Kaya mula pa lamang po doon sa line po na sinabi ni Jesus sa Laodicea, malinaw na ang tinutukoy niya ay isang iglesia po, no? Yung church po ng Laodicea, active po yun eh. Organized, maayos, maayos sa panlabas. So, active po yung church ng Laodicea. No? Kaya hindi natin pwedeng tignan na nananamlay sila eh, nanlalamig sila kasi sila nga'y active eh. Kaya bakit sa kanilang kabisihan, sa kanilang pagiging active sa church, bakit sinabi ni Jesus na parang isusuka niya yung nanlalamig at pinupoint niya sa Laodicea? Eh sila po'y active sa gawain. No, hindi sila nanlalamig doon sa gawain. Active po sila, organized po sila, maayos sila sa panlabas. Pero meron silang malalim pong krisis pagdating po sa panloob pong kalagayan. Hindi po niya kinakausap dito ang mga makasalanan na wala pang relasyon sa Panginoon, kundi ang mga taong nandoon na po sa loob ng relasyon po ng Panginoon, doon sa community ng Panginoon. Kaya ito po yung mahalagang kapahayagan ng revelation po dito, ng salita ng Panginoon. Ang pinaka mapanganib na itsura o anyo ng spiritual drift, yung para bago malayo ang isang tao, ay nangyayari hindi po sa kawalan po ng religion eh, kundi sa loob, meron siyang religion, no? At feeling niya, nagtatagumpay siya doon sa loob ng religion. Meaning, yung Laodicea po ay isang mayamang lungsod. They are financially secure. No, they are technologically advanced po sila and self-sufficient po sila. Kaya ang kanila pong kultura po ay naging kanilang theology. No, bakit? Anong ibig sabihin po noon? Dahil akala nila, kaya na nila. No, sila po ay gumagawa sa sarili nila dahil sila ay financially secure. Advance ang kanilang technology, self-sufficient po sila. Kaya sa halip po na daily bread mentality, nabuo po yung isang we have enough consciousness. Nang ibig sabihin, kapag ang iglesia po ay ang church ay nabubuhay mula sa sarili na nitong sufficiency, unting-unting nawawala yung awareness ng pangangailangan kay Kristo. Sila po, yes, sila po ay may worship sila, may gawain sila, may reputation sila, and may system po ang church ng Laodicea. Kaya hindi sila pinagsabihan ni Jesus dahil sa kasalanan o immoralidad. No, sapagkat yung lukewarmness ay hindi ito palagi merong kasamang malinaw na kasalanan. Minsan po, ito po ay spiritual success na wala na si Kristo sa gitna. So yun po yung kaya pinagsasabihan sila ni Jesus na kung saan ito po ay pakiramdam nila they are success na po, at yung awareness ng Jesus sa kanilang gitna ay nawawala. So hindi sinabi ni Jesus na tumigil kayo doon sa ginagawa nyo. Ang sinabi niya po ay parang ganito, hindi nyo ba napapansin na hindi na ninyo ako kailangan? Kasi bakit? Ang church po ay gumagana na parang self-sufficient sila dahil naging theology po nila, yung kultura nila, yung kalagayan po nila. They are spiritually, they are financially well doon sa kanila pong sa lugar, wala silang problema, advance ang technology po nila. No, yun po yung pinanggalingan po nila, kaya nadala po nila sa church. Kaya parang kahit sa church, no, nagiging blessed naman ako dahil meron akong source. No, nawawala na yung Christ, no? Kumbaga parang okay naman yung lahat sa akin kasi meron akong financial maayos ang lahat sa akin eh. May trabaho ko, maayos ang lahat. So parang yung Christ ay nawawala. Kaya dito po nagmumula yung tunay pong kahulugan ng lukewarmness. But again, sabihin ko, active po itong mga to sa church. Na po, may mga program po sila.
So hindi ito kakulangan, no, sa apoy ng emotion, sa fire. No, ang kakulangan sa service, sila nga po ay active sa church. Ano po yung lukewarmness? Dito po nagawa, ito po yung paglipat ng source ng buhay. Kaya kanina, no, pinakita muna natin yung geographical, yung kanilang kalagayan. No, wala silang source. Ang source ng kanilang tubig ay from Colos at sa another city. Na doon po nanggagaling po ang source nila. Kaya pagdating sa kanila, maligamgam na po yung tubig. No, kaya ginamit po yung term na yun ni Jesus pagdating sa ginagawa nila sa church. Na yung kanilang source na po ay hindi na si Jesus. Kaya ito po ay nagiging lukewarm. Okay? Hindi na doon sa dapat na pinanggagalingan ng source. Kaya ang lukewarmness po, hindi ito kawalan po ng yung pagtsatsaga, pagsisikap, kundi ito yung pagkawala po ng childlike dependence. Hindi na sila nakadepende po kay Christ. Hindi na sila nakadepende kay Christ. Gumagawa sila sa church, yes, pero sa sarili na nilang lakas, sa sarili na nilang effort, sa sarili na nilang punad. At sila na lang po yung gumagana. Dahil bakit? Alam nila na pwedeng gumana yon dahil mayaman po ang kanila pong bayan. So hindi po ito kakulangan po ng pagiging active po sa church, kundi kakulangan po ng pagkakaunawa doon sa source. At dito po nagiging malinaw yung babala po ni Jesus. Kapag ang isang church ay punong-puno, ngunit hindi umaasa doon kay Christ, aktibo sila, ngunit hindi na nakakabit doon sa tunay na source ang kanilang ginagawa. Matagumpay, ngunit hindi sila dependent. Nasa panganib itong parang sila po ay nasa posisyon po ng lukewarmness. Na kahit po sila po ay patuloy pong maganda, sabihin na nating maganda yung nangyayari doon sa kanilang church, pero nakikita silang lukewarm ng Panginoon. Kasi bakit po? Dahil wala si Christ. Puro self-effort na po ang kanilang ginagawa. Kaya ito po yung mensahe sa Laodicea. At ito rin po yung mensahe natin, mensahe rin ng Lord sa atin ngayon, no? Na maybe sa buhay po natin, kumusta ho tayo? No? Madalas kasi nating labelan yung isang taong hindi na natin nakikita sa church, hindi nagpa-participate sa church, na parang ilang weeks mo nang hindi nakita, parang sasabihin natin nanlalamig, no? So, kasi yun na rin ay naipasa po sa atin. Pero ang katotohanan pala, pwede pala tayong maging maligamgam na kahit na tayo ay active sa church. Na bakit? Kapag hindi ni si Christ ang sentro ng ginagawa natin. Hindi na si Christ ang source. No, hindi na si Christ ang source ng salvation mo. Na ang kaligtasan na natin ay kailangan punuin ko ng haba ng panalangin. Kailangan maging active ako sa church. Kailangan marami akong gawin para makita yung kaligtasan para manatili yung kaligtasan sa akin. So, ang source ng kaligtasan is yung ating ginagawa na, yung self-effort na po natin, hindi na si Christ. So, kapag ganoon po, naisasantabi po yung Christ na po, yung finished work ni Christ. Kaya doon tayo nakikitang lukewarm. Na po, bakit ka binibless ng Lord? Kasi mahaba yung prayer ko kasi nagbibigay ako sa church Nasaan na si Christ po pagdating doon. So hindi po kaya tayo may mga blessing, it's all about yung source natin, walang iba kundi ang Panginoon. Na ang pagpapala ng Panginoon, siya ang nagbibigay, siya ang nagpo-provide sa atin. Bakit tayo nagkakaroon minsan ng mga magagandang bagay? Hindi dahil magaling po tayo, no? Kung tinitingin mo, kaya ako nagawa ito kasi pinagsikapan ko, nagtiyaga ako. Yes, bahagi po yun. Pero hindi yun ang main source mo dapat. Lagi mong balikan, ang source ng lahat ay si Christ. Si Kristo ang source ng lahat. Kung ang galing, kakayanan ka, may talino ka, siya ang source ng lahat. Lagi dapat tayong bukas ang awareness natin pagdating kay Christ. Kaya yung lukewarmness po, ay hindi ito patungkol sa ilang linggo na natin hindi nakikita sa church, na parang hindi natin nakakasama sa ministry,
No, hindi po panlalamig 'yun. No, baka 'yun po ay napapagod na yung mga 'yon, no, napapagod doon sa system na baka naipapasa sa kanila na ang pagsiserve ay kailangang merong hirap na kailangang danasin. Nang ibig sabihin yung bigat po ng commitment na kung saan dahil sa bigat ng commitment doon sila nawawala. So hindi sila nanlalamig. No po, kumbaga sila po ay napapagod na. Kaya kailangan po napapalitan. Kaya nga ang offer po ni Jesus kapag na kay Jesus tayo hindi bigat eh. Ang ino-offer niya po yung magaan na pamatok. Dahil magaan yung pamatok, dapat nag-i-enjoy ang bawat isa pagdating po sa pagsiserve. Hindi yung nagmamanipulate, no? Hindi yung porke hindi nagawa yung isang bagay na pinagagawa, no po, meron nang masasabi. No? O kaya hindi lang naka-join sa isang fellowship, sasabihin inuna na yung iba. Nakalimutan na yung Panginoon. Kaya ganun po, kaya nagiging mabigat eh. No po? Kaya hindi si Jesus po ang sentro kapag ganun. Kaya nagiging lukewarm ang isang mananampalataya kapag more on effort na sa kanyang sarili at nagkikita ang kanyang basihan po ng spiritual niya is yung kanyang pagiging active doon sa ministry. Sa dami ng ginagawa niya, sa dami ng verse na alam niya, sa haba ng prayer niya, sa pagbibigay po niya, hindi po masama ang lahat ng ito. No po, kung kaya natin gawin po 'yan, gawin po natin. Pero lagi po nating ikabit na po na hindi po 'yan ang mahalaga. Ang mahalaga po ay nauunawaan mo kung sino yung pinanggagalingan mo sa bawat ginagawa natin sa ating pong ministry. So, yun po, no? Yun yung bagay na kailangan natin makita. Kaya yung hot, cold, and lukewarm ay kailangan natin maunawaan po. Yung hot at cold po ay wala hong masama po doon, no? Kaya sabi po ni Jesus, di ba? Eh, kung mainit ka, magpakiinit ka. Kung malamig ka, eh doon ka sa malamig. So kasi bakit? Wala hong masama po doon sa hot and cold eh. Kasi yung hot, yung hot po, ito po ay yung source po nga noon na sa Hierapolis, it's source po ng tubig, yung hot. Nagbibigay po ng healing. Yung cold naman po ay nagbibigay po ng refreshing. Kaya ito po minsan po ang madalas po na ipasa, no? Kinamulatan po natin. Pag sinasabing isang tao mainit, siya po spiritually alive, siya po on fire, no? Yan po ay approved. Pagka yung isa naman po ay cold, ito yung taong makasalanan, ito yung walang Diyos, ito yung rejected. Pero yung lukewarm daw, ito naman po yung half-hearted, no po? Ito yung half-hearted, kaya nagiging lukewarm. So yun po yung naipasa po sa atin. Pero ngayong gabi pong ito, nawa ay nabubuksan po yung kaisipan po natin na po sa mga salita pong ito. No, yung hot and cold ay hindi po patungkol po doon sa bagay po na kung anong kalagayan po ng ating pong spiritual. Kaya ngunit po, no, yung ganitong kaya kung ganito natin po titignan o babasahin ng salita po ng Panginoon, nawawala po yung salita po ng Panginoon, no? Kaya doon sa lugar po ng Laodicea, ito po ay interpretation na kung saan na hiniram mula po doon sa modern emotional na spirituality po nila na hindi mula doon sa first century reality. Na ibig sabihin po, meron silang pinanggalingan yung salita po na yon. Kaya yung actual po na context po dito, ang hot water po ay ng Hierapolis ay hindi po iniinom para sa excitement, kundi ito po ay ginagamit para sa healing. And the cold water naman po ng Colossus ay hindi tanda po ng rebellion. Yung cold water, walang relasyon sa Panginoon. Hindi po yon. Ito po ay ginagamit po, no, yung cold water ay ginagamit po para sa refreshment. Kaya pareho pong may malinaw pong purpose, no? Yung hot and cold. Parehong may halaga. Parehong nagbibigay buhay. Bakit? No, bakit parehong nagbibigay buhay? Kasi meron po silang malinaw ang source po nila. Malinaw ang source ng Hierapolis, malinaw po ang source ng Colossus. Ang pagdating nga lang po sa Laodicea, wala silang source. Kaya nagiging maligamgam. Kaya yung bawat ginagawa natin, kapag wala na si Jesus na nagiging source,
Yun po yung lukewarmness, no po. No, kaya yun po yung kailangan natin maunawaan. Kaya nang sabihin po ni Jesus, 'di ba? I wish you were cold or hot. Hindi niya sinabi na pumili ka, no, ng extreme. Sa sinasabi niya, no, hindi niya sinabi po doon. Kundi ang sinasabi niya rito ay maging kapaki-pakinabang kang muli. Kaya ang problema po ng Laodicea ay hindi po kakulangan ng kanilang pagiging active o sigasig o damdamin nila pagdating po sa gawain. Ang kanilang problema ay wala na silang naibibigay na buhay sa iba. Bakit? Kasi hindi na si Jesus ang source po nila. Kaya sila ay parang tubig na hindi na nagpapagaling, hindi na nakakapag-refresh dahil matagal nang naghiwalay, nakahiwalay po doon sa pinagmumulan o yung source. Kaya yung lukewarm po, hindi po to yung in-between faith. No, hindi mainit, hindi malamig, maligamgam. Hindi po yun ang lukewarm. Ang lukewarm po ay faith na disconnected sa source. Again, ulitin ko, ang lukewarm po ay faith na disconnected sa source. Kasi yan po ang sitwasyon po ng Laodicea. They are disconnected dun sa source. Na wala silang sariling source. Kaya maligamgam po yung dumadating po sa kanila. Kaya yung lukewarm, nauunawaan po nila kagad yun. Naintindihan po nila yun. Kaya ito yung dahilan kung bakit ang lukewarm lamang ang tinanggihan. No? Hindi tinanggihan ni Jesus ba't hindi niya tinanggihan yung cold? Kung ang cold po ay ito yung mga taong walang relasyon sa Diyos, ba't hindi niya tinanggihan yon? Dapat yung hot lang. Bakit parehas? No? Bakit yung hot and cold? Ba't binanggit niya kung malamig ka, magpakalamig ka. Mainit ka, magpakainit ka. Na bakit sasabihin ni Jesus yun kung ang tinutukoy niya po doon is yung ating pagiging activeness o yung ating pong yung pagiging relasyon natin sa Panginoon. So hindi po, no? Kasi bakit? Yung hot and cold po kasi ay parehas nagbibigay po ng buhay. Yung cold nagbibigay ng refreshment, yung hot nagbibigay ng healing. Yung lukewarm lang ang walang buhay pong naibibigay. Kaya pagdating po sa kanila ng tubig ng maligamgam, wala na hong mineral po yun na nagbibigay ng sustansya sa kanila. Kaya ganoon din po, no? Wala nang buhay pag disconnected po sa source. Kaya ito po yung bagay na kung saan ang isang church ay hindi po magiging spiritual busy, ngunit sila ay functionally barren. No, ibig sabihin, maraming ginagawa pero hindi nagpo-produce po ng buhay. Maraming ginagawa, active yung church, active ka rin sa church, pero pagdating sa ibang tao, no, parang walang buhay na ibibigay ka. No, bakit? Kasi nga spiritual busy ka pero hindi ka nagpo-produce mo ng life. Kaya ang tanong po ni Jesus ay hindi yung kung gaano kakainit. Ang tanong niya po, ano ang naibibigay mo at sino ang source mo? Kaya ang buhay po ay nanggagaling kay Kristo, no? Ang init po ay nagiging biyaya para doon sa mga taong naghahanap ng pag-asa, mga sugatan. Kaya yung lamig naman po ay nagiging kapahingahan sa mga taong pagod na sa buhay. Kaya ang presensya po ay nagiging daluyan po ng buhay. So kapag kaganyan po ang dumadaloy, no, sa church at maging sa buhay po, laging nakikita mo na si Jesus ang source, hindi gawain ng source. Si Jesus ang source, hindi yung ginawa mo ang source, no? Yun po ay nakakapagbigay po ng buhay. Kapag ang source po ay napalitan ng sistema, ng karanasan, o ng sariling kakayahan, o kaya ng maling pagkaunawa, nawawala po yung effectiveness. Nawawala ang overflow, naiiwan po yung anyo, at wala na yung power po doon. Yung bottom line, ang hot and cold ay hindi po kalaban ni Jesus. Ang pinag-uusapan nila dito is yung disconnection. Yun po yung tunay pong problema. Hindi yung intensity ang hinahanap ni Kristo, kundi yung usefulness na nagmumula sa tamang source. Kaya ito po ang sentro po ng diagnosis ni Jesus at malinaw ito sa kanyang sariling salita. Bakit sinabi po yun? Kasi yung next verse po doon, ang sabi pong ganon, Revelation chapter 3, verse 17, you say, I am rich, I am prospered, and I need nothing. No?
Sabi ni Jesus, sinasabi niyo ikayo'y mayaman, kayo pinagpala, at hindi niyo na, wala na kayong kailangan. Hindi ito yung pahayag po kaya yung lukewarmness po, hindi paghayag ng pagtalikod, kundi ito po yung pagpapahayag po na kung saan, hindi na natin nagiging kailangan ng Panginoon. So yun po, no, yung ating buhay, yun yung bagay na natin makita. Okay. Ang Laodicea po ay hindi anti-God, no? Hindi sila anti-God. No, gumagawa nga sila may church nga sila, nagsiserve sila, nagmi-ministry sila. Pero yung kanilang source hindi na nga si Christ. No, yung kanilang sarili na. Ibig sabihin nga, gaya na sinabi ko kanina, they are blessed kasi sa sarili nila 'yon. No, dahil pinagpala sila, nagiging successful sila kasi dahil sa kanila rin. Parang ganun po yung kanilang ginagawa at nakalimutan na nila na ang lahat ng source ay si Christ. Maybe ganun din sa buhay po natin. Lagi natin tandaan, kumusta? Sino ba ang source ng salvation po natin? Baka hanggang ngayon, ang source ng salvation mo ay yung pagiging kailangan active ako sa church, mainit ako. So, nagkaroon ka ng wrong concept. No? Bakit? Hindi natin naunawaan. Pagka ganun na po, tayo ay lukewarm. Bakit? Kasi hindi si Jesus ang source mo . No? Kumbaga parang, pagka nagkasala ako ngayon, mawawala yung kaligtasan ko. O sino ang source ng kaligtasan mo? Yung ginagawa mo na, hindi na si Jesus. So yun po nagkakaproblema. Yun yung pinupoint ni Jesus. No? Na tayo po ay pinapaalala na lagi nating makita na si Jesus. Na ang Panginoon, gaya ng sinasabi ko, yes, tama po na nagpipray kayo, dapat lang yan, ginagawa natin yan, resulta yan, na po yung pagiging, yung pananalangin po natin. Pero hindi ho nagbibigay ang Panginoon dahil sa haba ng prayer po natin. Hindi rin nagbibigay ang Panginoon dahil sa intense ng prayer natin. Hindi rin nagbibigay ang Panginoon dahil sa lakas ng ating panalangin. Po, hindi ho. Kaya kung sasabihin kasi natin, ganun ang naging way ng pagkaunawa natin, ay kasi pinag-pray ko ng matagal yan . So yes, tama yung pinag-pray mo ng matagal, pero hindi yung prayer mo ang naging kasagutan. Yung kasagutan matagal lang binigay ng Panginoon, ibinigay niya lang. No, when it comes sa prayer, kinukuha lang po natin yung provision pong matagal nang ibinigay po ng Panginoon. So ganun po, no, yung mga bagay na nagkakaroon tayo, maging sa ministry na ginagawa po natin, it's not about you, no. Hindi ikaw ang source, hindi ka malakas kasi hindi ka malakas ang spiritual mo ngayon na parang pakiramdam mo kasi active ka. Hindi po. Matagal na malakas ang spirit po natin. Ito po yung regalo po ng Panginoon. Kaya yung Laodicea, hindi sila anti-God, sila po ay post-dependence. Hindi po sila masama, hindi rin po sila suwail. Sila lang po ay naging komportable doon sa bagay na kanilang ginagawa. Yung pagiging comfort po ang pinaka-effective pong para maging dahilan para ma-set aside po yung tunay pong source. Kapag ang success po ang nagiging pinanggagalingan ng security, kapag yung system ang nagiging kapalit po ng presensya, no? Kapag ang kakayahan ay nagiging kapantay ng biyaya, unti-unti pong umihina po yung puso po, yung pagiging sensitive ng puso po natin. So hindi ka biglang tumitigil manalangin, hindi ka kagad nawawala ng pananampalataya, pero daan-daan nawawala ang depression mo. So kapag wala na yon, no, tayo po ay wala na ring expectancy. Kapag wala na yung expectancy, wala na tayong hunger. Kapag wala ka ng hunger, nananatili ka na saan yung walang buhay. Kaya po ganun po nangyari sa iba. Pero hindi sila lukewarm. Po, ito ang trahedya po ng Laodicea. Mayaman sila sa mundo, mata ng mundo, but they are poor sa awareness of need na kailangan nila si Kristo. Buong-buo ang kanilang structure, ngunit hiwalay po ang kanilang source o ang kanilang pinanggagalingan. No, ito po ang kabaliktaran po ng lukewarmness ay hindi po mas matinding effort, kundi bumalik ka sa pagiging dependent natin sa Panginoon. Hindi ka nagiging masama kapag ikaw ay self-sufficient. Nagiging manhid ka. So yun po ang katotohanan. At ang manhid na puso po ay hindi nasasaktan. At hindi rin ito nabubuhay. Kaya walang buhay po yun. No, kita nyo, no? Sabi po doon, I will spit you out. Bakit sinabi ni Jesus yun? No? Isusuka kita. Na para bang kapag binasa po natin yung pahayag na yun, I will spit you out, madalas itong inuunawa na
dismayado ang Panginoon, galit ang Diyos. O ito yung final rejection ng Panginoon. Pero kung ngunit, kapag ibinalik natin yung salitang ginagamit yung konteksto ng tubig ng Laodicea at karakter ni Christ, ibang larawan po yung lumilitaw. Yung salitang ginamit po sa Griego, no po, yung emeo, no, yung isusuka, yung spit, ito po ay isang physical na tawag pong term na ginagamit kapag ang katawan po ay hindi na tumatanggap ng isang halo na hindi natural. Siguro may mga pagkakataon kayong ganyan, ha? May mga iniinom kayo na hindi nyo malunok at naisusuka nyo. Hindi dahil sa ayaw nyo, kundi hindi nyo matanggap. Hindi kayang tanggapin na po ng inyong katawan. Kapag kapag tinatanggihan yung isang taong minamahal, ito po yung reaksyon ng mixture at hindi sa identity. No? Yun po yung konteksto po ng Laodicea, malinaw po ang larawan ng kanilang tubig po ay halo-halong mineral. Hindi na ito pure. Hindi ito diretso mula sa source. Dahil bakit? Nagmi-mix po yun yung kanilang source. At dahil dito, ang katawan po ay kusang tinatanggihan ito. Kaya nang gamitin ni Jesus ang salitang ito, hindi niya sinasabing ayoko sa inyo. Hindi niya rin ang sinasabi niya dito ay hindi ko maaaring lunukin ang ganitong uri ng klase ng inyong buhay. So yun po yun. No, hindi ito pagtaboy ng tao, kundi pagtanggi dun sa uri ng kanilang spiritual mixture na ikaw ay nabubuhay ka. Ngayon tayo ay nasa new covenant, pero ang ating pong ang ginagawa po, ang ating pong isip ay nandun pa rin sa old setup, old covenant na po na set up. So nagkakaroon po ng mixture, yung bagay po na yun, sinusubukan pagsamahin. Yes, dahil sa biyaya ng Panginoon, tayo naligtas, alam natin pare-pares yun, pero yung merong iba po no, na kailangan gawin ko pa rin ito para magpatuloy yung kaligtasan. Mixture na po yun. No, hindi na si Jesus ang source. Ang source ng kaligtasan, lagi ang Panginoon. Resulta lang yung ginagawa po natin. Kaya yun po yung ating pong kailangan makita. Kaya hindi po ito kailangan maghalo. Hindi dahil galit ang Panginoon, ayaw niyang tanggapin yung spiritual mixture. Dahil bakit? Hindi siya ang source. Kaya yung grace at self-rule, dahil ang grace po ay tumatanggal, now ang self-rule naman po ay kumokontrol. Yung intimacy at independence. Yung intimacy po nakabatay po na kailangan ko si Christ. Yung independence po nakabatay, ako nang bahala dito, kaya ko nang gawin yung bagay na to. So yun po yung kabaliktaran po ito. Kaya hindi ito yung pag sinabing si Jesus na isusuka kita. Hindi po ito usapin ng galit. No? Minsan ginagawang panakot pa sa church. O baka sa kakilala nyo, minsan pinananakot nyo pa. No, baka pagdating ng panahon, isuka ka ng Diyos. No, hindi ganoon. Pag nakigad ka na, wala na makapaghihiwalay sa iyo. I-empower natin, encourage po natin yung tao. Huwag nating itakot, bigay yung panakot na yon. Dahil ma-out of context po tayo doon. Kaya ang buhay po ng Diyos ay hindi po kayang i-process po sa sistema na mayroon pong halong tiwala sa sarili. Dapat fully tayo po ang tiwala natin kay Christ. Kaya lahat ng gagawin natin, resulta ng lubos natin pagtitiwala sa Panginoon. Kaya yung kaligtasan natin kay Kristo nagmula, biyaya ng Panginoon. Lahat ng ginagawa mo, resulta ng biyaya ng kaligtasan ng Panginoon. Hindi yun ang paghuhugutan mo. No? Hindi yun natigil ka lang sa panalangin, nahinto ka sa pagbabasa, nahinto ka minsan nawalan ka ng time minsan maka-attend, parang pakiramdam mo, anytime mapuputol yung kaligtasan. So yun po ay mixture. Bakit? Hindi na si Jesus, hindi ka na nakadepende kay Jesus, nakadepende ka na doon based sa ginagawa mo. So yun po yung kailangan natin pong makita. Yun po. Kaya dito po laging nagiging na nakita natin yung malinaw na kapahayagan. Hindi sinabi ni Jesus na lalayo siya. Sa katunayan, doon sa parehong chapter po na yun, no? Yung may mga sumunod po doon, siya po, sabi niya gano'n, siya po ay nakatayo sa pintuan at kumakatok. So, ibig sabihin, hindi iniwan ng Diyos, hindi iniwan ni Jesus yung Laodicea. No? Kundi kinakatok niya, ang tension niya po ay hindi abandonment, kundi ma-restore yung purity ng source ng lahat ng ginagawa. Kaya ang tanging tinatanggihan niya po yung tinatawag pong mixture. Walang dalang healing, walang dalang refreshment, at walang dalang buhay. At hindi kaya tinataboy ni Kristo, inaaniya kanyang piliin yung source dapat.
dapat ang piliin nating source ay ang Panginoon. Kapag ang source po natin ay siya lamang, ang buhay po ay nagiging malinaw, yung daloy ay nagiging malusog, at ang presensya po ay nagiging nourishing. Kaya yung sabi niya, I will spit you out, ay hindi po ito banta ng pagkawalan ng relasyon, kundi babala laban doon sa kung ano yung nagiging source mo. No? Kaya sabi niya, balikan po natin ang verse 20, Behold, I stand at the door and knock. No, madalas siguro nagagamit po natin ito sa evangelism, no? Pero ito ay hindi evangelism verse para sa unbeliever. Ito po ay sinasabi sa isang iglesia na, church na yung kinakatok po ni Jesus, church. Ito po, mga mananampalataya na, no, hindi sila mga unbeliever na minsan nagagamit siguro natin, no, ang Panginoon kumakatok sa puso mo, pagbuksan mo siya. So ang kinakatok niya po doon na yung pintuan ng church. Naisipin po natin na may church na nagsiserve sila pero dahil hindi nga si Jesus ang source, parang laging nasa labas si Christ sa kanilang service, sa kanilang program. Wala yung presence ng Panginoon. Bakit? Kasi ginagawa nila sa self-effort po eh. May gawain para sa Diyos pero wala yung Christ na source, no? Kaya pansinin po natin yung paraan niya. Hindi siya pumasok ng sapalitan, kundi hindi rin siya nanumbat, kundi siya po ay kumakatok. Anong ibig sabihin po noon? Yung grace po, biyaya ng Panginoon always knocks, laging kinakatok. No, ibig sabihin, no? Parang ganoon, may mga activity sila, pero ang Panginoon, parang nalulungkot siya sa lahat ng ginagawa nila. Parang walang Jesus. Wala yung Jesus doon. Bakit? Kasi magagaling na sila eh. Marami na silang alam eh. Lahat ng bagay na ginagawa nila, nairaran nila ang church dahil magaling kami. Dahil mayroon kaming ganitong program, dahil may ganito kaming system. Okay naman po ang lahat ng yan. Pero lagi nating balikan na even yung mga program and system po na yan, ang source ng lahat yan, si Jesus pa rin. Huwag natin ipagmamalaki po na dahil ito yung ginawa namin, kaya nagbunga yung ganito. Parang asan si Jesus doon? Yun po yung tanong. Bakit lumago yung gawain nyo? Kasi ganito yung ginawa namin. Ito yung isa ganito naging sistema namin. And tanong, nasan si Jesus doon? Baka wala na si Jesus. So lagi nating tatandaan, yes, hindi masama yung system, no, hindi masama ang program, pero wag natin tatanggalin yung source. Bakit lumago ang gawain? Dahil sa biyaya ng Panginoon, binigyan kami ng wisdom na ganito ang maging system, na maganito ang setup, siya ang nagbigay ng paglago. Yun po yung tama pong pagbibigay ng glory po sa Panginoon. Po, kaya yun po yung ating pinag-uusapan. Kaya una, suriin po natin ang pinanggagalingan ng ating buhay. Saan ba tayo kumukuha ng lakas? No, saan tayo sumukuha ng ating security? At ano yung ating identity? No, sino ba tayo kay Christ? Baka ang tingin mo pa rin ngayon sa sarili mo, isa kang makasalanan. Baka ang tingin mo pa rin sa sarili mo, hindi ka pa rin karapat-dapat kahit Kristiyano o mananampalataya ka na. So pagka ganun, ang source mo, yung luma, hindi yung Christ na biyaya. No? Hindi ako karapat-dapat sa Panginoon. No, parang every time na nagpipray ka, kumusta? Nagmamakaawa ka ba sa Diyos? Eh sabi ng Panginoon, binigay niya yung term na pinaka-close na term. Tawagin natin siyang Aba. At kapag ka-Aba ho, yung lumalapit sa Ama, hindi ho nagmamakaawa. Punong-puno ng pasasalamat. Buksan po natin muli yung mga pinto natin kung nasa ganito tayong panahon. Ano po? Hindi isinasara ng Diyos ang pintuan. Madalas tayo po ang nakasara. Dahil bakit? Nawawala na yung source natin, hindi ang Panginoon. Kaya piliin po natin maging dependence kay Christ. Yan tunay pong spiritual na maturity, hindi yung kaya ko na, kundi Lord, mas kailangan kita. Pag may pinagawa sa iyo, yes, kaya mong gawin, pero Lord, kailangan kita para makaya ko. Yun po dapat ang ating pong ang ating pong buhay pagdating po sa ganung pagkakataon. Kaya ang lukewarmness po, ang lukewarm, hindi ito tungkol sa init at hindi rin tungkol sa lamig, kundi ito'y tungkol sa pinanggagalingan, source. Hindi kakulangan ng passion, kundi pagkawala po ng dependence.
Hindi nagbabanta sa Jesus na tayo itatanggi niya. Inaanyayahan tayo na i-restore yung ating ginagawa para sa Panginoon na siya maging source. Sige po tayo manalangin, Panginoong Jesus, patawarin mo po ang sinuman, bawat isa kung may mga pagkakataong sandaling naging sapat sa amin, Lord, yung mga sarili namin lakas. Kaya ngayong gabi, muli namin binubuksan, Panginoon, mga pintuan ng aming pong mga sarili na hindi namin kailangan mas marami kaming ginagawa. Ang kailangan namin, ibalik namin ang sentro ng aming buhay sa iyo lang. Ikaw ang aming pinanggagalingan. Ikaw ang aming buhay. Ikaw ang aming lahat. Ano mang bagay, Panginoon, pinagtatagumpay niyo man kami sa lahat ng bagay, trabaho, family, ministry. Lord, salamat dahil ikaw ang pinagmumulan ng lahat ng ito. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So praise God po. Isang